Para po sa devotion natin patungkol kay Yeshua, ito po ang tunay na pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So dito po binigay natin yung Old Testament name ng ating Panginoong Jesucristo. Para po sa hindi nakakalam, no, yung Bible po natin, nahati po yan sa dalawa. We have the Old Testament and we have the New Testament. Yung Old Testament po, nasulat po yan thousands of years before the birth of Jesus Christ. At yan po ay sinulat sa Hebrew. Yung New Testament naman po ay nasulat sa panahon ng mga apostol at yan po ay nasulat sa salitang Grego. So, yung Old Testament Hebrew, ang pangalan po ni Joshua, yung pumalit kay Moses, kilala niyo po siya, ang pangalan niya po ay Yehoshua. Ganito po ang itsura niyan sa Hebrew, no? Yehoshua. Ang ibig sabihin po ng Yehoshua ay Yahweh saves. Now, pagdating naman sa New Testament, nung isunulat ito sa Greek, ang pangalan ni Jesus ay Jesus or Jesus. Yan po yung itsura niya, no? Sa English po ay Jesus. So, basically, yung salitang Jesus at Yeshua, o Joshua, ito po ay pareho lang. Yung Yehoshua, Jesus, Joshua, Jesus, pare-pareho lang po yung meaning niyan. Yahweh saves. Now, hindi po ako magtataka, no, na ang pinili na pangalan ng Diyos para kay Jesus ay Jesus na hango kay Joshua, kasi nga po ang ibig sabihin ng Yehoshua ay Yahweh saves. So, very interesting po dito sa devotion natin yung sinabi ni Yahweh sa Isaiah 43 verse 11 na wala nang ibang tagapagligtas maliban kay Yahweh. Even I am the Lord, and apart from me there is no Savior. Ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. So basically ang sinasabi dito ni Yahweh, there's no other Savior, ako lang. Pero pagdating sa New Testament, si Jesus, Savior din. Ano nangyayari dito? Kaya kung hindi ka naniniwala na si Jesus ay Panginoon, medyo mahirap intindihin yung mga ganitong klaseng talata sa Biblia. Again, sabi po rito, nung pinanganak ang ating Panginoong Jesus, pinangalanan siyang Jesus because He will save His people from their sins. At marami po mga verses sa Bible, kagaya po ng Titus 2:13 and many, many more, na sinasabing ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos at tagapagligtas. Dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. At marami po pong mga verses sa Bible. Now, dito po sa mga puntos na binigyan po natin ng pansin, Yeshua means Yahweh saves, Yeshua is God and Savior Himself, and Yeshua is the only way to be saved. And para po dun sa ating discussion question, why do we have to take it seriously whenever we pray in the name of Jesus? Bakit nga ba pag tayo nananalangin, dapat nating sineseryoso, hindi lang kumbaga masabi lang natin in Jesus' name na parang wala nang meaning? Makatanda natin mga kapatid, we cannot approach God. Hindi natin pwedeng lapitan ng Diyos. Kailangan natin ng mediator, tagapamagitan. At sinasabi po ng banal na kasulatan na walang ibang tagapamagitan maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po siya ay God-man. Jesus is fully God and fully man in order to mediate between God and man. So, Diyos, tayo mga tao, ang tagapamagitan natin ay Diyos at tao, ang ating Panginoong Jesucristo. So, when we approach God, we have to come to Him in the name of Jesus Christ. At ang maganda po nito mga kapatid, kahit naman dito, no, kahit sa panahon natin ngayon, pag meron kang lalapitan, let's say, ang tatay ng kaibigan mo ay isang bihasang doktor, okay? Or isang big boss sa company, tapos hihingi ka ng pabor doon sa tatay ng kaibigan mo. Kapag ikaw lumapit ka directly, parang medyo mahina yata yun, di ba? Lalapit ka directly doon sa tao. Pero pag ikaw lumapit ka sa pamamagitan ng anak, at yung anak ang lalapit sa tatay, ay ibang klase yun.
Lalo na tayong mga Pilipino, ang hilig natin sa kapit, sa connection, sa, kakilala ng kakilala ng kakilala natin. Minsan nga, pinsan ng kaibigan ng girlfriend ng kakilala mo, minsan dun mo pa pinapadaan para lang makahingi ng pabor sa ibang tao. Now, sa Diyos natin, just imagine that, humingi ka ng pabor sa Diyos Ama sa pamamagitan ng kaisa-isang anak ng Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga po sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa John chapter 16 verse 23, "In that day you will no longer ask me anything. Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name." Meron tayong ini-name drop. Minsan dito nakakatawa rin sa Pilipinas yung mga nahuhuli ng mga LTO, tapos may traffic violation, tapos mag-name drop ng pangalan, no? Kung sino mo mga pangalan ng babanggitin niya, ang pangalan ng general, pangalan ng politiko, pangalan ng kakilala ng yun pala, hindi naman kakilala ng mga binabanggit na pangalan. Ang hilig natin sa mga name dropping, no? Pero kung meron man tayong ini-name drop na mabisa at makapangyarihan sa lahat, ayun ay ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Just name drop, no? Just say it. Lord, Father, I come to you in the name of your Son, Jesus Christ. Please help me. Please come to my rescue. I come to you in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya po, sabi ni Jesus, lumapit ka sa Diyos Ama. Manalangin ka in my name. And I hope na every time we pray, hindi po natin ginagamit lang yung salita ng Panginoon Jesucristo for no reason. We say the name of Jesus Christ because the name of Jesus Christ is powerful. The name of Jesus Christ is the only way to approach God the Father. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. I hope may natutunan po kayo sa devotion natin na ito. Magkita-kita po tayo bukas muli, alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.